Baka pala rin sa susunod taon makaabroad tayo. Ngayon boss, topic natin about manok. Bakit kaya natatalo yung manok mo o manok nila o manok ko? Dahil siguro sa kulang ng alaga. Tulad na lang ng pagbibigay mo ng vitamins o di kaya sa pagbibigay mo ng panahon, lalong lalo na sa pagbibigay mo ng ensayo o di kaya dagdag kaalaman nila sa laban o di kaya dagdag lakas at higit sa lahat dagdag hangin sa ano nila, lungs nila. Dapat talaga mataas yung hangin nila para kahit gaano katagal yung laban hindi talaga sila bumibigay agad. Lalong lalo na pag malakas yung manok mo, nako, hindi mapapagod yung manok mo pag merong ganon. Hindi yung lakas na yung lakas talaga na talagang pag pumalo yung manok mo titingnan talaga nila yung kalaban tapos papaluin ganon. Dapat merong ganon para hindi natatalo lagi yung manok mo. Pero kung meron kang ganon, meron kang 4 o 5. Yung una is vitamins, yung pangalawa is panahon mo sa manok, dapat tutok na tutok ka. Pangatlo is dapat sa isang araw dapat nagpapagalaw ka ng manok mo 2 o 3. Ikatatlo yung sa gabi. Yung oras ng pagpapagalaw sa umaga is alas 10. Dapat pagka alas 10 wala nang laman yung butsi nila. Tapos pagkahapon alas 2. Ganun yung oras ng galawan para alam nila kung ilalaban sila na maaga, sanay na sila sa oras na yun. Kung hapon naman alas 2, sanay na rin sila. 2 to 3 sanay na sila. Tapos pag gabi naman, sa tamang oras sa gabi is alas 10 pa rin. Yun yung tamang oras sa gabi kasi madalas pag ginabi yung laban, ganun yung oras na yun wala nang madaling araw except kung derby siguro maabot ng ganun. Pero yun yung maganda. Yung pangatlo natin yung paggalaw sa manok. Yung pangapat, dapat kahit hindi ka magaling sa pointing, dapat marunong kang mag-obserba ng manok mo kung paano sila kakondisyon, kung gaano sila ka ready to fight, ganun. Dapat alam mo yun kasi ikaw yung nag-aalaga. Dahil kung hindi mo alam yun, nako, madidisgrasya yung manok mo. Maobserbaran mo yung tahi nila, yung hipo nila, at higit sa lahat yung moisture nila ganon. Yung panglima, dapat hindi ka naniniwala sa mga pahain, yung anong tawag doon, pahain yung tawag doon, kasi yun yung nagdadala ng malas. Diretso ka lang sa wala nang basta yung technique mo dyan, bago mo i-drop yung manok mo, dapat walisan mo muna yung drapan mo para walang makain na dumi. Baka yun pa ang dahilan na magsirang lamang loob ng manok mo dahil sa nakain nila na hindi maganda. Yun lang, bago mo i-drop, pakainin mo muna sa kulungan para pagbaba nila o kahit ganun na sa conditioning mo unang araw, huwag mo nang i-drop pag hindi pa sila nakakain. Kasi pag i-drop mo sila ng gutom, kakain ng lupa yan, kakain ng bato. Yun yung nangyayari. Dapat i-drop mo sila ng busog para hindi na sila kumakain sa lupa. Nakikita ko sa ibang breeders, kasi diskarte naman nila yan sa ibang handler, na sa labas nila pinapakain yung manok nila na conditioning. Ganun yung mangyayari, boss. Hindi natutunawan agad yung manok mo dahil nga sa nakakain sila ng bato. Akala nila pagkain, akala nila greens. Yun, merong batong green merong bato na kulay green. Kaya kinain nila. Yun, babara yun sa sa loob ng tiyan nila. Hindi sila matutunawan agad. Yun yung mangyayari. Kaya dapat bago nyo ibaba sa mga baguhan dyan, bago nyo ibaba yung manok ninyo sa kulungan, pakakainin nyo muna sa kulungan para pagbaba nila ng lupa o ng cord, hindi na sila kumakain, focus na sila sa trabaho nila. Yun lang mga boss. Kung meron ka sa 5 na yun, pasok ang panalo mo. Matalo ka man, pero lamang pa rin ang panalo.
Lahat naman ng nagsasabong hindi perfecto, natatalo din, pero advantage yung ganun. Ituturo ko sa inyo kung paano ako magkondisyon, kasi nung nakarang taon yung nag-lockdown, nagkukondisyon ako ng 12 ka manok, 12 manok na yun na panglaban. Stag pala yun, 7 months. Yung iba 8 months pa 8 months pa lang. Sa 12 na inilaban ko, sabay-sabay ang conditioning nun. Kasi pag magkukondisyon ako ng manok, sabay-sabay talaga. Hindi talaga ako na ito ngayon, yung iba sa susunod mo. Hindi ganun. Kapag nagre-ready ka ng manok, kapag lumalaban ka, kung ilan ang ready to fight mo, i-condition mo na lahat yan. Para lalong tumibay pagdating ng panahon ng labanan. Yan ang teknik mo, boss. Huwag mong isipin yung gastos. Wala lang yung gastos pag natalo ka. Mas lalong grabe yung gastos mo. Isipin mo na dapat quality yung ibibigay na laban ng manok mo. Gumastos ka kung naglalaban ka. Huwag mong tipirin yung manok mo. Baka pag natalo ka ng malaki, baka magsisi ka na, sayang tinipid ko yung manok ko, hindi ko binigay ng pangailangan niya kaya natalo, gano'n. Kaya ang magandang gawin mo kapag lumalaban ka, todo mo na. Kung anong kailangan ibigay sa manok, ibigay mo na. Basta ang estimate natin doon is dapat manalo talaga siya. Dapat mananalo. Ganun. Yan lang. At sa mga gustong magpaturo ng gap, nagagap ako, medyo matagal na rin akong gapper. Pwede mo kayong mag-comment sa page ko, sa YouTube ko. Tuturuan ko po kayo. Maggagawa po ako ng actual na video na nagtatari ako. Meron po akong tari dito. Tingnan nyo, meron akong tari dito. Dati may tari ako 14, ngayon ano na lang, I have 14 din, 14 katari. Ayan o, meron din tayong tari dito, kaya nagtatari din ako. Minsan tinatawagan ako ng mga kaibigan ko na, Jeff, bakante ka ba ngayon? Punta tayo sa bungan, ikaw may mag-aagap ng manok ko, ganun. Pero ngayong linggo may nagyaya sa akin, pero may trabaho tayo ngayon baka sa susunod na linggo pwede ako. Yan guys, pwede po kayong magpaturo sa akin ng tari kung yung merong gusto. Butuan City po ang area ko, pwede po kayong magpaturo kung meron sa Butuan. Hindi naman tayo ganun kagaling magtari, at least marunong tayo at nananalo naman yung mga gapping natin. Sa Kabadbaran City, lagi akong nag-champion doon, 2x, ganun. Madalas tayong nananalo doon. Lamang tayo sa panalo doon. Ngayon boss, tapos nagbe-breed din ako ng manok. Papakita ko sa inyo yung breeding ko. Yung area ko medyo maliit lang. Pero ayos na yon sa mga kagaya ko lang na maliit yung budget, ganun lang. Pero pag pala rin tayo lalaking budget, bibili tayo ng lupa para makarami tayo. Ganun lang. Sige boss. That's all. Thank you po. God bless.